Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Nakapala sa akin si Froilan. Pinapapunta tayo bukas sa office ng lawyer na lolo mo. Narito na nga ang ating pakabangan mamaya ngayong Webes sa Abot Kamay na Pangarap. Agad ngang sinabi ni Eric dito sa kanyang anak na si Justin na tumawag daw di umano itong si Froilan at pinapapunta sila dito sa office ng attorney ni Don Pepe upang malaman na nga nila kung kanino nga ba ipapamana ni Don Pepe ang kanyang mga ari-arian bago ito maaksidente at makidnap. At laking gulat naman ng mga ito nang magkaharap-harap na. Dahil dito rin nakilala ni Moira ang anak ni Giselle na nagawa niyang ipamigay. At dito naman na tila hindi rin nagpapatalo itong si Justin dito nga kay Moira. At sinubukan ulit na kausapin ni Giselle itong kanyang anak na si Justin. Subalit ay hindi siya nito nilingon at hindi siya pinansin. At hanggang sa dito na nga na nasa loob na ang mga ito, pati itong si Annalyn ay dito na nga binabasa ng attorney na ito kung kanino nga ipapamana ni Don Pepe ang kanyang mga ari-arian. At una ngang binanggit dito ni attorney ang mamanahin dito ni Annalyn na itong party ng Cebu, 10 million pesos ay mapunta nga dito kay Annalyn. At nagtaka naman itong si Moira na kung bakit ipapamana sa anak na sa labas ni Don Pepe itong mga kanyang ari-arian. At nagtanong din itong si Moira kung pati ba naman itong anak ni Giselle ay makikihati ba daw ito sa mamanahin. At hindi naman sinagot ito ng attorney. At dito naman na nagulat ang lahat nang sabihin nga ng attorney na ito na tinanggal na nga itong si Zoe na bilang makakatanggap ng mana ni Don Pepe. At pati itong si RJ ay nagulat sa desisyon ng attorney na ito dahil yun ang nakasaad sa last will and testament ni Don Pepe na nararapat lamang sa tunay na anak mapunta ang kanyang kayamanan. At dahil matalino nga itong si Don Pepe, bago nga siya makidnap at nalaman ang tungkol dito sa DNA test results noon ni Zoe at Annalyn na hindi niya tunay na apo itong si Zoe, agad nga na pinapagawa niya dito kay Kinito ang mga papeles kung saan mailipat na nga sa kanya-kanya mga pangalan. At dito rin nabanggit ng attorney na ito na kaya daw hindi pinamanahan itong si Zoe dahil hindi daw pala ito tunay na tanyag. At gulat na gulat itong si RJ nang malaman niya ang mga iyon. Dahil ang ibig sabihin ay hindi niya tunay na anak itong si Zoe. At malalaman na nga nila ngayon, pati itong si Annalyn ay magugulat sa kanyang malaman na malaking pera ang kanyang makukuha dito sa pamana ng kanyang Lolo Pepe, lalo na ang mga ari-arian nito. At ang kay Justin naman ay itong Apex Hospital, kaya naman siya ang magiging new co-owner at ipakilala naman siya dito ni Giselle at RJ dahil yun nga ang ipinamana sa kanya ng kanyang Lolo Pepe dahil hindi pa nga nakakabalik itong memorya ni RJ. Samantala, nag-aalala naman itong si Carlos Benitez dahil sa gusto mangyari ni Lynette na papuntahin nga itong si Zoe dito sa kanyang bahay upang makausap ng personal ni Lynette at matulungan kung ano man daw ang pinagdadaanan na problema ngayon. Kaya agad na itinitext dito ni Carlos itong si Zoe upang balaan na baka tatawag si Lynette sa kanya at papuntahin siya rito. Kaya baka mabunyag ang kanilang sikreto, kaya mas mainam na wag na lamang pumunta itong si Zoe. Kaya naman ang ating pagkatutukan at abangan mga kapuso kung ano ang magiging kahinatnan dito sa hindi pinamanahan itong si Zoe dahil hindi naman daw mahalaga Zoe itong mga pera ni Don Pepe dahil konsensya na nga siya nito. Yan lang po at marami pong salamat. Bye-bye!